Hello mga kawod! Muli na naman nagbabalik ang inyong pinakapaboritong wormy upang maglakbay na naman tayo sa panibagong mundo ng misteryo na kung saan lalakbayin natin ang mga librong hinanda namin ngayong araw na ito. At may kasama tayong bisita ngayong araw na ito, ang ating ka-wormy na si Clarissa! Kamusta mga ka-uod? Dahil nabalitaan ko nga ng mga uod ang nanonood sa videos mo. Kaway naman sa mga ka-uod natin dyan! At ngayong araw na ito, Clarissa, meron tayong hinanda at alam kong excited na sila para sa ating mga susuriing mga libro. Pero bago, ano nga ba? Paano bang gagawin natin? May hinanda kasi akong mga katanungan dito. At ito ang ating sasagutin para malaman at ay masuri natin ang nilalaman ng bawat libro at akdang ating tatalakay ngayong araw na ito. At ano nga ba? Ano nga ba yung dala-dala mong libro sa amin, ka-wormy Clarissa? Ayan, dala ko ang pulang-pulang libro ni Bob Ong na pinamagatang MacArthur. Kilala mo naman na siguro si Bob Ong, no? Yes, pero hindi ko pa siya masyado kilala. Sino ba si Bob Ong? Ayan, si Bob Ong ay isang mysterious, hidden figure. Hindi siya gano'n nagpapakilala sa mga mambabasa niya. At hindi gano'n karami yung impormasyon na inilalabas niya or nire-reveal niya sa mga tao. Ang alam lang tungkol sa kanya ay pinanganak siya sa Quezon City at nagsimula siyang magsulat ng mga libro niya noong nag-drop out siya ng kolehiyo. Pero kahit hindi gano'n karami ang alam natin tungkol sa kanyang identidad, kilala naman natin siya bilang isang mahusay at talentadong manunulat. At mayroon siyang 11 nasulat na libro at isa doon ang MacArthur. Pang-anim to sa mga libro kanyang naisulat at nailathala noong 2007. Kita mo na pula ang MacArthur. Ang libro. Pula itong MacArthur na libro na ito. At napansin ko sa mga libro ni Bob Ong, mahilig siyang maglagay ng kulay sa bawat cover ng libro niya. Tulad ng libro niya, Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan na kulay violet, Ang Kapitan Sino na kulay gray, at Ang Aba Nakakabasa na pala ako na kulay green, na maaaring magpakita ng mga simbolismo sa loob ng libro. Di ba sabi nila, ang mga kulay raw ay maaaring sumisimbolo sa kung ano yung katangian ng mga bagay-bagay. At ngayon, titignan natin at tutuklasin natin kung bakit pulang-pula naman tong librong na to ni Bob Ong. Sa'yo ba? Ano ba yung libro ng dala mo? Masisiyasat natin mamaya yung laman ng libro ni Bob Ong. Pero ngayon, nakikita nyo ba yan? Ayan ang katha o ang akda ni Luwalhati Bautista. Kilala mo ba si Luwalhati Bautista? Ang pamilyar. Pamilyar. Dahil isa si Luwalhati Bautista sa pinakatanyag ng mga manunulat dito sa bansa natin. At siya din ang pinakapaborito kong manunulat. Bakit? Dahil bilang isang babae, nakakatuwa na may isang babaeng katulad ni Luwalhati ang tumatayo at tumitindig para ipaglaban ang karapatan nating mga babae na magsulat at magkaroon ng papel sa lipunan natin. Hindi lang bilang isang babaeng kimi-kimi lang at nasa tabi lang, kundi bilang isang babaeng mayroong kakayahan na ipakita ang kanilang sarili sa lipunan. At si Luwalhati Bautista, kung hindi nyo na itatanong, ay ipinanganak noong Disyembre 2, 1945 sa Tondo, Manila. At sa sobrang dami niya naisulat na katha, isa itong akdang tong bata-bata, paano ka ginawa sa mga mahuhusay o magaganda. Lahat naman ng akda niya talaga namang sumikat dahil napakagaling niyang manunulat. Dahil 3 sa kanyang mga akda o mga nilathalang mga libro ay nagkamit ng Palangka Award. Right! Mapapasana all ka na lang talaga kay Luwalhati Bautista kasi simula nung taong 1980, 1983, 1984 ay ang mga librong nilathala niya talaga namang nagkamit o tumanggap ng Palangka Award at iba't iba pang mga gawad, parangal mula sa kanyang galing sa pagsulat ng mga libro, tula, maikling kwento. Kaya kung ako sa inyo, hindi lang bata-bata, paano ka ginawa ang babasahin yung akda ni Luwalhati Bautista? Ngunit pati na rin lahat ng kanyang akda dahil talaga namang maganda at mahusay ito. At itong akdang ito ay nilathala niya noong 1988. Meron itong 239 na pahina.
Ayan, 239 na pahina na ating susuriin ngayong araw na ito. At ito isang halimbawa ng nobela na kanyang kinatha. At makikita naman natin sa kanyang cover ang A, B, C, D. Bilang ang alpabeto ay isa sa mga unang tinuturo sa mga bata. Pero makikita natin na iba. Papakita natin sa screen mamaya kung ano yung mga libro. Para makita nyo yung close-up look ng mga libro na pinapakita namin ngayong araw ito. Yes! At yes! At yun, nakikita nyo iba ang mga ibig sabihin. Hindi siya A for apple, hindi lang siya ganon. Meron siyang malalim na mga pagpapakahulugan. At katulad ng akda ni Bob Ong, hindi natin alam kung anong sinisimbolismo ng cover na ito ng bata-bata paano ka ginawa. At sa pagkalakay namin ngayong araw na ito sa aming vlog, ay malalaman natin kung ano nga ba ang laman ng mga libro na niluwalhati at ni Bob Ong. And yes, let's move on to Suri! Ayan, kawarmi Clarissa, mula din sa akda ni Bob Ong, anong pinaka-paborito mong parte ng kwento? Ayan, siguro dun sa pinakahuling parte, kung saan si Noel, isa sa mga tauhan sa loob ng akda, ay umuwi sa kanila at sinabi sa kanya ng ama niya na kumain ka na. Yung parang mararamdaman mo yung naramdaman ni Noel doon na pagtanggap ng pamilya na all this time iniisip ko na pabigat ako sa pamilya na wala akong kwenta, pero nung umuwi siya tapos sinabi sa kanya yun ng tatay niya, parang nakakagaan ng puso. Nakakagaan ng puso na parang yun yung gustong-gusto niyang maramdaman sa pamilya niya. Na parang lahat tayo makaka-relate dun sa bagay na yun. Tapos ayun, kasi itong MacArthur nito ay mayroong 4 na karakter. Si Cyrus, si Jim, si Voltron, at saka si Noel na. Magkakaibigan silang 4. Tapos sila ay lulong sa bisyo, nagdodroga, ganyan. Tapos sila. Tapos may iba't iba silang mga family issues na pinapasan sa likod nila. Tapos silang 4, si Cyrus, sa kanilang 4, si Cyrus yung pinakabata sa kanila. Si Cyrus, iniwan na siya ng mga magulang niya. Tapos, ang nag-aalaga lang sa kanya ay si Mang Justo, na hindi niya totoong tatay. Siya na yung tumayong magulang kay Cyrus. Samantalang si Jim naman ang pinakamatanda, 23 na siya, may pamilya at anak na. Tapos si Voltron ay may inuuwi ang ina sa kanila. Si Noel, siya yung parang pinakaangat sa kanilang 4. Siya yung may matinong inuuwian, may pamilya na may mga magulang na sapat yung kinikita para sa mga pangangailangan nila. Ganyan yung typical na pamilya na makikita natin sa lipunan na ginagalawan natin. Hindi katulad nung tatlong nauna na sila yung parang hirap kumita, na parang kahit isang tuka, na hindi nila alam kung saan pa sila kukuha ng ipangkakain nila. Kaya yung tatlong yun is either nagnanakaw sila or umaasa na lang sa epektong ginagawa ng drugs sa sarili nila para lang gumaan yung pakiramdam dulot ng bigat na binibigay sa kanila ng lipunan na kanilang ginagalaw. Kaya siguro pula ang cover ni Bob. Kasi makikita natin yung kapulahan ng lipunan sa librong ito. Na bakit nga ba sila naging addict? Bakit nga ba sila nagnanakaw? Na parang pinapaliwanag sa librong to yung mga ganong bagay na hindi natin nakikita sa natural nating mga buhay. Kung perspective nating mga nakakapag-aral, sa perspective nating may mga magandang buhay, ganyan, hindi natin nakikita yung buhay na ginagalawan nila sa lipunan, na hindi natin nakikita kung ano yung mga dahilan na nag-uudyok sa kanila para maging addict, para maging magnanakaw, ganyan. And sa kwento na to, ang pinaka parang naka-highlight na character ay si Cyrus. Para sa kanya nagsimula yung kwento, kung saan pinakita na may ninakaw siyang kwintas. Tapos sa una ng kwento, tumatakbo siya, tinatakasan niya yung mga taong humahabol sa kanya. Ganyan. Tapos yung kwintas na yon, para hindi makuha sa kanya, kinain niya. Kinain niya. Tapos doon papasok yung ni Bob Ong, yung paraan niya ng pagsulat, na dinadagdagan niya ng komedya, yung mga librong sinusulat niya, na hindi lang siya basta nagpo-point out ng mga seriousness, ganyan. Kundi dinadagdagan niya ng comedy para magaan pa rin yung pagbasa. Doon nga na nung pagkalunok niya ng kwintas, syempre para makuha niya ulit yun, kailangan niyang ilabas. Oo, kailangan niyang ilabas para makuha
yung kwintas na yun. Tapos nung naabutan siya ni Topak, si Topak ay isang Grabe pulis. pangalan, Topak ha, Topak. Ganon, may Parang Topak ako, may kasi. Topak. Ganyan. Si Topak ay isang pulis na nang aabuso. Mapang-abuso siya. Na ginagamit niya yung kapangyarihan na meron siya para umangat. May Topak nga. Tama. May Topak na. Bagay yung pangalan kay Topak. Talagang tama ang pinili ni Bapong. Ayan. Tapos nung naabutan siya ni Topak, parang hinihintay ni Topak na mailabas yun ni Cyrus para makuha niya yung kwintas kay Cyrus. Na ang nangyayari kasi dito, si Cyrus yung nagnanakaw. Tapos yung mga nananakaw ni Cyrus, kinukuha ni Topak. Tapos binibigyan lang ng porsyento si Cyrus doon sa mga nanakaw na parang ninakaw niya yon pero hindi sa kanya mapupunta lahat yun. Percent lang nung nakuha niya. Ganun. Tapos ang kumikita talaga is si Topak. Siyempre, di ba, pag magnanakaw ka sa kulungan ka mapupunta. Eh, si Topak pulis siya. Kaya parang may kapangyarihan siya na palabasin ka rin si Cyrus dun sa kulungan. Tapos, maulit-ulit na ipagawa niya ulit yung kay Cyrus. Ganun umiikot yung buhay ni Cyrus. Na para meron silang makain ni Mang Justo, nagnanakaw siya. Eh, si Mang Justo, ang alam niya nagtatrabaho sa pabrika si Cyrus. Na parang yung inuuwi niyang pera dun sa bahay nila ay galing sa matinong trabaho. Pero hindi yun yung totoong ginagawa ni Cyrus. Tapos si Jim naman, nagbebenta siya ng mga, alam mo yung mga illegal na mga gamit na hindi talaga sa kanya gamit. Tapos binebenta niya yun sa kung sino-sino, minsan nga kala Noel, binebenta niya yung mga nakukuha niyang mga, kulare, yung sapatos, mga cellphone, iPad, ganyan, binebenta niya yun. Tapos doon siya kumukuha ng pangkain nila ng pamilya nila kasi nga si Jim may pamilya na siya. Tapos sa pamilya ni Jim, magulo kasi yung asawa niya, ang tingin sa kanya wala siyang pangarap, wala siyang maidudulot na maganda para sa kanila na parang ang kailangan gawin ni Jim is maghanap ng trabaho pero walang ganun si Jim kaya nagagalit sa kanya yung asawa niya hanggang sa gusto na lang ng asawa niya na umuwi ng Bicol para doon manirahan at iwan si Jim doon sa lugar nila. Tapos may anak sila si Jan na gusto ng asawa niya na isama doon. Eh ayaw ni Jim na mahiwalay nga sa pamilya. Ganun. Tapos si Voltron naman, may nanay siyang inuuwian. Tapos yung nanay niya na yon doon sa pamilya nila, yung alam mo yung typical na pamilya na sa mga na nag-iinom, yung magulang, ganyan. Tapos na parang yung may pera naman sila na kinikita pero doon napupunta. Ganyan. Kaya parang hindi din nararanasan ni Voltron yung mahal ng pamilya. Ganun na parang hindi niya din na yung gaan ng buhay na dapat nararanasan ng isang bata. Tapos si Noel, ayun, bilang siya yung parang mas angat sa kanilang magkakaibigan. Kahit na parang ganun yung buhay na meron siya. Yung problema naman sa pamilya na inuuwian niya na parang yung tingin sa kanya, wala siyang pangarap, napabigat lang siya sa pamilyang ko, na magnanakaw siya, ganyan, na parang wala nang pag-asa para sa kanya na magbago. Ganyan. Kaya yun yung nararamdaman niya sa sarili niya na hindi siya tanggap sa pamilya meron siya. Kaya yung acceptance na hinahanap niya sa kaibigan, sa drug, sa alak, ganun. Tapos, ayun, dito sa kwento din to, parang nagkasakit kasi si Mang Justo, yung nag-aalaga kay Cyrus. Tapos, parang, syempre, yung sakit niya sa kidney. Kaya mahal yung pagpapa-hospital, ganyan. Tapos, hindi alam ni Cyrus kung ano yung gagawin niya. Kasi nga, syempre, nagnanakaw lang naman siya. Ganyan. Tapos, hanggang sa parang silang magkakaibigan, nagtulong-tulungan sila para magkaroon ng pambayad sa ospital. Tapos, si Noel kasi, parang nagkaroon sila ng alitan ng kapatid niya doon sa bahay nila hanggang sa nagkakasakitan na sila, ganyan, nasaktan niya yung ate niya, ganyan. Tapos, pinalaya siya ng papa niya. Parang, umalis ka sa bahay na to na wala kang kwentang tao. Ganyan. Tapos, nung pinaalis siya, kila Cyrus siya tumuloy. Tapos, nung nagkasakit si Mang Justo, si Noel yung nagbabantay kay Mang Justo sa ospital habang si Cyrus ay naghahanap ng pera, ganyan, nagdanakaw, ganyan, para sa kanila. Tapos, ang naging solusyon nila doon, si Cyrus yung nag-donate ng kidney para kay Mang Justo. Para ma-survive yung buhay. Parang mas mapahaba pa yung buhay na meron si Mang Justo. Tapos yun, parang doon na parang mas naging magulo yung kwento kasi nagsabay-sabay. Parang habang nasa ospital, si Mang Justo may nangyari kay Goto.
hulaan mo. Anong nangyari? Anong nangyari kay Kasi- Voltron? May ganun. Uy. Kasi di ba si Voltron, isa din siya mga gumagamit ng droga. Tapos, may isa doon, parang si Eddie, parang nag-aano sa kanya na magtulak. Na parang maging pusher, ganyan. Na may binigay sa kanyang ng mga drugs, tapos i-deliver niya yung drugs na yun. Tapos pagkatapos niyang i-deliver yung drugs dun sa bumili, parang kinabukasan nun, nakita na lang yung bangkay niya. Wala na siyang ulo. Tapos nandun na siya sa parang kanal, creek, ganun. Doon na lang natagpuan yung katawan niya. Tapos sobrang sakit doon kasi parang nung habang inaangat yung katawan niya doon sa minumura siya ng nanay niya na wala kang kwenta, wala kang ganyan. Tapos sinasabihan siya ng masasakit na salita, ganyan. Tapos pumunta doon, sila, Cyrus, nagmadali sila na pumunta doon. Tapos nung una parang hindi sila naniniwala na si Voltron yun. Tapos nung nakita nila yung tattoo ni Voltron, kasi may tattoo siya na parang parang sa umpisa parang nagmamayabang siya, tapos nagpapakailangan. Siya yung mga typical na mga bata na nagpapataasan ng ihi na ganyan. Tapos yun, naalala nila yun, yung tattoo ni Voltron na parang doon nag-seek na si Voltron na yun. Tapos nung naangat na yung katawan ni Voltron, alam mo ba yung pinakamasakit? Na parang doon lang nasabi ng nanay niya na mahal niya siya, ganyan na mahal ka. Yung parang kesa na sinasabi niya na kung nakapag-aral ka sana, hindi ka to ganyan na wala kang kwenta. Yung parang dapat ang sinasabi na lang nila is yung gano'n na bagay na hindi nila hihintayin na mapunta pa sa gano'ng situation bago nila sabihin o iparamdam sa isang bata na nakamahal-mahal sila. Gano'n. Tapos Huli na ang lahat bago sabihin. Tapos yun, nung pagkatapos nun, edi patong-patong na yung problema ng mga magkakaiba. Si Cyrus, nagkasakit yung tatay niya. Tapos si Noel, napalaya siya sa bahay nila. Si Jim, Asawa niya. gusto na siyang iwan ng asawa niya. Tapos yun, si Voltron namatay. Parang nagpatong-patong yung problema na meron silang magkakaibigan na hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Ganyan. Hanggang sa nagkaroon ng magkaroon ng nila yung sarili nilang problema. Na solusyonan nila yung sarili nilang problema, ganyan. Tapos yun, si Voltron wala na nga. Tapos si Noel at si Cyrus, magkasama sila sa bahay, ganyan nila Cyrus. Tapos si Jim, sumunod na siya dun sa asawa niya. Parang gusto niya na magkakasama sila dun sa Bicol. Tapos ayun, ang naiwan na lang ay si Cyrus at saka si Cyrus tsaka si Noel. Ayun, nung pagka-opera dun sa tatay ni Cyrus, edi parang lumakas na yung tatay niya, tapos nakalabas na ng ospital. Tapos ito talaga yung parang nagpaano sa akin na wait lang, parang may something. Gano'n. Pagkatapos na akala ko ba nasusolusyonan na yung mga problema kasi isa-isa na eh. Ganyan. Tapos Happy ending na kumbaga. Oo, parang gano'n. Grabe kasi Babong, parang hindi pa pala, wait a minute. Gano'n. Tapos yun, parang napag-uwi doon. Nagkwekwentuhan. Parang may scene doon na nagkwekwentuhan si Noel at saka yung tatay ni Cyrus. Tapos si Cyrus, natutulog siya sa loob ng bahay nila. Ganyan. Tapos si Cyrus kasi, parang mayroon siyang parang lagi siyang nananaginip. Ganyan. Na parang, binabangungot siya, ganyan. Tapos may isang beses doon na parang nagkakwentuhan yung dalawa. Tapos parang si Noel, yung tatay ni Cyrus, kailangan niya nang uminom ng gamot. Kaya inutusan niya si Noel na parang kunin yung gamot, ganyan. Tapos ni Noel na wala na siyang gamot. Kaya parang siya na bumili ng gamot dun sa malapit sa kanila. Kaya parang wala nang si Noel, umalis siya ng si Noel. Tapos eto si Cyrus, nananaginip na naman siya. Ganyan. Tapos parang alam mo yung epekto ng droga sa isang tao na parang wala ka sa wisyo, di mo alam yung ginagawa mo, ganyan na parang wala sa katinoan, ganyan. Tapos nung araw na yun, parang ganun yung nangyayari kay Cyrus. Pero in a term na parang nananaginip siya. Ganon. Tapos nung nananaginip na siya, ginigising siya ng tatay niya. Na Cyrus. Parang gising si Cyrus, pero yung isip niya nasa panaginip lang siya. Ganyan. Tapos nung ginigising na siya ng tatay niya, parang ang nasa panaginip niya, may humahabol sa kanyang pusa. Takot kasi siya sa pusa. Natatakot siya sa mata. Ganyan. Tapos parang may humahabol sa kanyang pusa, ganyan. Tapos hanggang sa naging aso. Ganyan. Tapos hanggang sa parang lalapain na siya, kakainin na siya nung aso, ganyan. Tapos nakita niya sa panaginip niya na kinain ng tatay niya nung aso. Tapos siya rin susunod. Ganyan. Tapos hanggang sa tumataka siya, ganyan. Tapos nung nandun na siya sa kakainin siya,
bigla niyang kinuha niya yung yung baril dun sa ilalim ng unan. Kasi yung baril na yun galing yun kay Jim ata or kay Jim. Na parang kasi nga si Jim nagbebenta-benta siya ng kung ano. Tapos yung hindi niya nabenta, tapos binigay niya kay Cyrus na, oh, ito benta mo na lang to para dun sa kailangan na gastusin dun sa tatay ni Cyrus. Pero hindi niya nabenta yun, parang tinago niya lang. Tapos nakuha niya yun, yung baril sa ilalim ng unan. Tapos, pagkaputok niya yung ganun, nagising na lang siya na parang yung tatay na nakakandusay, ganyan, nagduguan, ganyan, na parang nandun yung acceptance na, hindi, tanggap ko na mamamatay yung tatay ni Cyrus kasi may sakit siya, understandable na mamamatay na siya, ganyan, na parang yun na yung last na ano niya. Pero nung malaman nung namatay siya, hindi dahil sa sakit niya, kundi dahil din sa nagawa ng sarili niyang ako sa kanya. Ganyan na parang, Cyrus, ba't mo kasi doon nilagay yung baril? Hindi na ako matuloy. Tsaka, binigay mo na yung kidney mo, Be. Oo, yun din. Parang Yung binigay mo ligtas yung kalahati ng buhay mo, binigay mo doon, tapos biglang ganun yung mangyayari. Tapos grabe yung pagsisisi doon ni Cyrus nung natauhan na siya na parang, hala, bakit nagawa ko yun, ganun. Kasi parang ganun talaga kasi yung ng drugs sa isang tao. Hallucinations. Oo, gano'n. Na parang akala mo nananaginip ka lang, pero may nasasaktan ka na sa totoong buhay, ganyan, sa realidad na ginagalawan mo, ganyan. Kaya grabe yung kwento na to na parang hindi lang siya tungkol sa adik tong batang to wala tong pangarap pabigat sa pamilya na bakit ginagawa niyang magnakaw, ganyan. Pero yung mga batang to na pinakita ni Bapog sa akda niya, na hindi naman kasi dapat talaga sila ganun. Na parang hindi naman dapat kasi ako adik, hindi naman kasi dapat ako magnanakaw, dapat nasa eskwelahan ako, dapat nag-aaral ako, ganyan, nararanasan ko yung gaan ng buhay kasi bilang bata, syempre parang mo yun, rights mo yun na maranasan yung mga ganong bagay. Kaso nga lang dahil sa hirap ng lipunan na ginagalawa natin, ng mga mapanghusgang ng lipunan na meron tayo, hindi natin nakikita yung mga ganong bagay. Kaya parang din sa akin na yung kwento ni Noel na parang kahit ang gaan-gaan ng buhay na meron ka, pero yung pamilyang inuuwian mo is ganun yung tingin sa'yo. Parang hindi mo na lang din gugustuhin na umuwi sa bahay na yun. Ganun. Tapos yung sa dulo, yung kay Noel na, yung parang kwento na ni Noel. Kasi nung kinakausap siya ni Mahusto, parang kinukumbinsi siya na umuwi ka na, ganyan, may uuwian kang pamilya, ganyan. Tapos may aparatos doon na binigay kay Noel si Mahusto. Tapos yung aparatos na yun, parang yun yung laging pinag-aawayan nila. Kasi nursing yung ate niya. Parang yun yung laging pinag-aawayan nila ng ate niya. Kaya parang sabi ng Mahusto, ito, sa'yo na lang, bigyan mo sa, tapos ibibigay niya sa ate niya, gano'n. Parang nagkaroon siya ng dahilan para umuwi. Tapos nung uuwi na siya, alam mo ba, syempre, parang ang dami mong naririnig sa mga kapitbahay ng chismosa, ganyan, na parang, itong batang to, pinalayo sa kanila, kasi ganito ugali niya, ganyan, gano'n. Tapos as magpa-uwi na siya, nung pagpasok niya ng bahay niya, walang nagpapaalis sa kanya, pero wala din nagpapapasok sa kanya. Para siyang pumasok lang, tapos hangin lang. Oo, ganun, tapos tumingin lang sa kanila, ganyan. Tapos parang naiiyak na nung sinabi, na ito yung pamilya meron ako, yung tingin nila sa akin, pabigat lang ako, na wala akong kwenta, wala akong pangarap. Ganyan, na hindi ko natuloy yung pag-aaral ko, kasi sa mga bisyo na meron. Ganyan, tapos yung pinaka nagputol ng ganong tingin ng nararamdaman ni Noel is yung sinabihan ng papa niya na kumain ka na. Ganun na parang doon niya nung naramdaman yung pagtanggap na meron, na matagal niya nang hinihingi, matagal niya nang gustong maramdaman sa pamilya niya. Kaya yung parang ang salimuot na meron yung buhay ng bawat kabataan na meron dito. Pero hindi natin kasi sila masisisi kung bakit ganun yung mga desisyon na meron sila. Kaya yun, parang ang ganda lang basahin kasi bilang kabataan, di ba parang hindi ka makakarelate, siyempre, parang hindi tayo doon gumagalaw sa mundong meron sila. Pero yung nararanasan nila sa loob ng pamilya, sa loob ng lipunan, ganyan, na nag-uudyok para maging addict, maging magnanakaw. Parang makakarelate tayo sa ganung bagay na ipinapakita dito sa libro. Kaya sa'yo, ano ba yung kwento na meron sa bata ba? Ano ka ginawa? Magkaroon muna tayo ng break kasi sobrang bigat ng story mo. Alam mo yun, nakaka-shock, nakaka-lore. Nakaka-lore talaga. I mean, sobrang ganda ng akda at kung ako sa inyo babasahin ko siya. And ako curious talaga ako kasi
Honestly, ngayon ko lang narinig yung story ni ni Clarissa at ngayon ko lang nalaman yung nilalaman na hindi lang pala ganun kababaw yung pagpapakahulugan ng mga adikto na posible magbago. Pero may iba pa may iba pa siyang nilalaman at nakakagulat kasi roar. Tsaka yung mga batang to, may mga pangarap sila na hindi lang sila basta addict. May pangarap silang gustong abutin. Pero dahil sa hirap na nararanasan nila na, ay wag na lang, parang ito na lang, magsisettle na lang sa gato. Kasi ito lang yung kaya namin gawin. Pero si Noel, may pangarap siya. Si Cyrus may pangarap siya. Si Jim may pangarap siya. Kahit si Bodron may pangarap siya. Pero lahat yung pangarap na meron sila is tinutuldukan ng lipunan na meron sila. Tama. Parang katulad ng pangarap ng bida sa kwento natin, bata-bata, paano ka ginawa? Pangarap ni Leia na tumindig bilang isang babae at may pakita yung kakayahan niya sa lipunan natin bilang hindi lang isang babae lang, kundi babaeng may kakayahan na tumindig sa lipunan at ipaglaban ng mga kapwa niyang kababaihan. Kung hindi niyo nalalaman, si Leia dito sa kwento natin ay isa sa mga nakikipaglaban para sa mga babae na nakakaranas ng krisis, panghahasa, pananakit. Yung Women in Crisis na organization, kasama siya doon. Isa siya sa mga tumatalakay o nagsusumbong sa mga kinauukulan para, alam mo yun, maipagtanggol ang mga babae. Pero sa panahon nga na sinulat ito ni Luwalhati Bautista, ang mga babae ay hindi ganoon ka pinakikinggan dahil umiinog ang mundo o ang lipunan natin sa mga lalaki at litaw na litaw ang patriarkal na pag-iisip ng mga tao sa lipunan. Dapat ang lalaki ang pakikinggan. Dapat ang lalaki ang susundin. Ang lalaki ang masusunod sa pamilya dahil siya ang haligi ng tahanan. Pero sa kwentong ito, tinitibag ni Luwalhati ang paniniwala ng mga tao na dapat ang babae sumusunod lang. Dahil si Leia Bustamante ang bida o ang pangunahing karakter sa storya nito o sa kwento o nobela nito ni Luwalhati Bautista ay pinakita na ang babae ay hindi babae lang. At meron siyang dalawang anak. Una si Maria Natalia Gascon, anak niya sa una niyang asawa na si Rafi Gascon, at yung pangalawa naman ay si Rafi. Anak niya ay meron siyang dalawang anak. Ang dalawang anak niya na yun ay si Oji at saka si Maya. Si Oji, ang tatay niya si Rafi. At si Maya naman, ang tatay niya ay si Ding. Magkaiba ang tatay, hindi ba? Pag pinakinggan natin, pag nalaman natin, magkaiba yung tatay. Malandito. Haliparot to. Oo. Babae to. Kasi magkaiba ang ama. Pero hindi kasi natin naririnig kung ano ba talagang tunay na nangyari. Kasi nga, si Leia bilang independent woman, ayaw niyang tinatapakan niya siya. Gusto niya na mayroon siyang ambag sa lipunan. Gusto niya na kung gusto niyang maging isang tao bilang isang babaeng may identidad, hindi dapat pinipigilan yung mga pagnanais niya na makamit sa sarili niya. Ganun siya katapang. Ganun siya katapang na tao. Kaya lahat ng nabasa ko dito sa libro to, lahat yung paborito ko. Bakit? Kasi hindi mo mabubuo yung ideya ng kwento na to hanggat hindi mo nababasa yung kabuuan. Una sa lahat, pagkabasa ko nito, talagang hinusgahan ko ng bongga. Oo, hinusgahan ko kasi sabi ko, parang may mali. Bakit? Napakaharap naman ng karakter na ito. Ganun talaga yung nasa isip ko na parang, bakit dalawa na yung asawa niya? Gusto niya pa bumalik sa dati ng asawa. May nararamdaman pa siya. Ibig sabihin, ang babae malakas, pero may kahinaan din. Lahat naman ng tao may kahinaan. Katulad ng karakter natin dito. Mahal niya si Ding na pangalawa niyang kinakasama, pero mahal niya din yung asawa niya na si Rafi. Pero dahil gusto niyang manatili at paundarin ang sarili niya, mas pinili niya yung sarili niya. Umalis si Rafi, pumunta na Surigao, nagtrabaho. Siya, nanatili sa Maynila. Kasama yung anak niyang si Oji. Pero nung tumagal-tagal, nakilala niya si paring Ding. Ayan na si Ding. Pumasok na si Ding. Ang bato. Ayun. Binigay ni Ding ang bato at sinila si Maya. Ayan si Maya, nung nabuntis na nga si Kumaring Leia, dumating si Rafi. Bumalik. Yes, bumalik si Rafi. Grabe talaga mga bumabalik. Pero wala siyang nabalikan. Kaya nga sinasabi, kung nasa'yo na, alagaan mo, hindi mo dapat iiwan. Kasi pag iniwan mo, baka kunin pa ng iba yan. Katulad na nangyari sa kwento natin.
hindi na nabalik yung dating samahan nila ni Leia. Dahil nga, meron siyang ding. O, di ba? May ding na, pero na rin siyang Maya. So, ayun na nangyari. Si Rafi, pagbalik ni Rafi, meron na rin siya. Ay, after nun, umalis na siya. Umalis na si Rafi. Sabi niya, wala na akong babalikan pala, alis na ako. Charot lang. Umalis na siya at nagkaroon na rin ng sarili niyang buhay. Ito naman, si Maya, na bunso, ay gumraduate na ng kinder at matalinong bata. Matalinong bata na talagang madaldal siya, bibo na bata. Makikita mo sa kwento na ito, bibo siyang bata. Si Oji naman, di lang nagbibinata, alam mo na, 11 years old, tumutuklas ng mga kaalaman na meron sa mundo. Marami pang tanong ang gustong masagot. Ay hindi namin masagot-sagot. Tinatanong daw, paano ginagawa ang bata? Paano mo sasagutin ng 11 years old? Paano ginagawa ang bata? Ay, hindi natin alam. Pero sa kwentong ito kasi pinapakita na talagang may mga pagkakataon na ang babae pag nagmahal, lumalambot. Si Leia kasi, kaya mahal niya si Rafi. Yung pangalawang beses, bumalik si Rafi. Bumalik siya, pangalawang beses. Pagbalik niya, may asawa na siya. Gusto niya lang makita si Oji. Yung anak nila. Oo, nakipagkita siya. Pagkatapos nun, ito naman si Maring Leia mo, tumibok-tubok ang puso. Ayun. Sabi, parang may nararamdaman pa siya. May nararamdaman siyang selos kay Maring Eleanor na asawa na ngayon ni Rafi. Buntis pa si Eleanor. Ay, wala na. Wala ka na talagang pag-asa kung Maring Leia. Doon ka na kay Ding. At si Ding naman ay mama's boy. Yun ang problema niya kay paring Ding. Mama's boy. Sa nanay. Unang isang tawag ni Mama. Alis na ako ha. Alis na ako, Leia. Pupunta na ako sa Mama. Kaya hindi rin magkasundo ang Mama o ang biyenan ni Leia tsaka si Leia. Kasi nga, ganun na ang sitwasyon nila. Pero alam mo yun, may mga pagkakataon talaga na i-set aside mo kung ano yung nangyayari sa pamilya mo. Maparintigan lang yung responsibilidad mo. Dahil tulad na sinabi ko kanina, si Leia, isa sa mga nagtataguyod para sa karapatan ng mga kababaihan. Sumasali siya sa mga rally, nagre-research, pupunta siya sa iba-ibang lugar. At yung kasama niya doon ay si Johnny. Sino naman si Johnny? Bago naman lalaki! Uy. Ang lalaki na ito ay kaibigan niya. Kasama niya Kaibigan? Oo. Uy! Kaibigan niya si Johnny. At sa kwento na to, si Johnny yung lagi niyang kasama, natatawagan niya pag may problema. Paano ba naman kasi? Tatawagan si Ding, hindi sumasagot. Anak ko for the help agad si Ate. Laging ora mismo, parang Johnny, ganun. Tinalo si Johnny Bravo sa speed, diba? Ganun ka matulungin si Johnny. Pero lagi nakasama si Johnny, nag-search sila. Pareha silang nakikinig sa mga hinaing ng mga babae. At alam mo ba, dito sa lipunan na ito pinakita na merong nare-rape. Wala siyang choice, nirape siya ng tatay niya. Tapos yung babae, meron din dito. Walong anak niya. Sa 8 anak niya na yun, iniwanan niya. Pinatay niya yung sarili niya. Nagpatiwakal siya. Bakit? Kasi yung asawa niya, biktima ng, alam mo yun, yung pinarel. Pinarel ka lang dahil dahil mayroon kang ipinaglalaban. Dahil yung asawa niya ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho yung asawa niya dahil tatanggalin niya yung asawa niya sa trabaho. Parang may sinusumite yung asawa niya na kailangan manatili ganito, ganyan. Bilang, kumbaga pagtaliwas yun. Paglaban yun. At dahil ang lipunan natin noon, nung taon na to, martial law ito, talagang bawal kang lumaban. Dahil pag lumaban ka, patay ka. Pag lumaban ka, delikado ka. Delikado ang buhay mo. Pamilya mo, lahat ng malapit sa'yo. Katulad na nangyari sa pamilya niya, ayun, namatay si asawa, 8 ang anak, may bata pa, may baby pa. Hindi kinaya ng nanay, naiwan yung anak. At yung anak pa niya, kaklase ni Maya. Tinatawagan ng anak nung namatay, yung si Maya at sinasabi problema. Ayun ang maganda. May kaibigan kang masasabihan, pero mahirap. Paano? Saan mapupunta yung kustudiya ng mga bata? Mahirap. Dito sinasabi na hindi lang naman ang paggawa ng bata ang dapat gawin sa mga bata. Kailangan, alam mo rin yung responsibilidad mo bilang magulang na kailangan mong maging matatag para sa mga anak mo. Kailangan mong maging tough. Kasi hindi ka lang magulang. Ikaw din ang magiging gabay nila para sa paglalakbay nila. Hindi lang kasi pwedeng sila lang.
Bata pa yung mga yan. Pag iniwan mong bata, napakahirap. Napakahirap na sila lang mga bata, katulad ng naranasan nito. Sa storya ni Pop O, hirap silang harapin ang lipunan ng sila lang. Kailangan ng pamilya, kailangan ng gabay ng mga magulang. Dahil kung sila lang, hirap bitbitin sa mga balikat nila ang responsibilidad na dapat ang mga magulang muna ang kumakasan bilang mga bata pa nga sila. At alam ko sa pagbasa nito, marami pa kayong matutuklasan na bakit? Bakit kailangan? Bakit kailangan buuin to? Hindi lang para sa karapatan ng mga babae, kundi para makita natin na ang mga babae mahihina din pagdating sa pag-ibig. Kumbaga, parang pinakikita nito yung realidad. Kung babae ka, mga kauod, mga babaeng mga kauod dyan, kung naku-curious kayo, kung ano ba talaga. Kasi di ba yung mga Wattpad na binabasa natin, talaga namang, huy, romantic, happy ending. Dahil ang buhay, hindi happy ending eh. Pag nakahanap ka ng partner mo, hindi pwede ito na yun. Marami pang pasikot-sikot na mangyayari sa buhay niyo. Katulad na nangyari kay Leia. Nag-asawa siya, nag-asawa pa. Tapos may nangyari pa sa kanila ni Johnny. Uy, yun ang spoil. Nag-spoil na ako ng bonggang-bongga. At nag-share na ako ng marami. Pero marami pa kayong mababasa. Sa kapal ba naman itong libro na to? Hindi nyo pa malaman ng kayo marami pang kaalaman na dapat inyong matutunan. Ayun nga. Ang buhay kasi hindi nagtatapos sa happy ending. May natutunan ka, oo. May matututunan ka, katulad ni Leia. May natutunan siya. Pati si Mrs. Zalamea. O sino si Mrs. Zalamea? Sino naman yan? Si Mrs. Zalamea ay ang principal ng eskwelahan ni Maya at ni Oji. Noong una, sabi niya, hindi dapat kailangan umalis dito yung isa sa mga anak mo dahil magkaiba nga ng apelido. Isang Gascon at yung isa iba pang apelido. Kaya mahirap. Kasi syempre, di ba, magkapatid, magkaiba ang apelido. Magkapatid ba talaga itong tunay? Mai-issue sila. Alam mo naman ng mga Marites. Simula yata pagsibol ng Earth sa kalawakan, meron ng Marites. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano sinasabi ng lipunan sa atin. Pero, dead ma si Maring Leia dahil ang gusto niya lang makapag-aral ng kanyang mga anak. At dito, nakilala natin si Mrs. Zalamea na isa rin pala siya sa palihim na lumalaban sa karapatan ng mga kababaihan. Na kumbaga, si Leia harap-harapan, matapang. Si Mrs. Zalamea, pinapakita niya na hindi lahat ng babae ay matapang na humarap. Pero, may lakas na loob na umilalim at gamitin ang kanilang lakas at ang kanilang kapangyarihan para iligtas sa mga kababaihan. Di ba? Hindi naman kasi laging ang paglaban, harap-harapan. Minsan may mga lumalaban na pailalim, may mga tao tumutulong sa'yo na hindi mo nakikita. At alam mo yun, napaka-mahalaga ng mga babae sa lipunan ng aktang to. At makikita natin sa huling-huli, grabe yung impact sa akin ng huling-huli. Kasi sinasabi dito, katulad niyan, pinanggit dito sa aktang to na ayan, hindi porke ina ako'y huminto na ako sa paglaki. Hindi porke babae ako'y may iwan ako sa labanan para sa kaligtasan ng lipunan at kinabukasan ng anak ko, sa digmaan ng mga urit prinsipyo, sa mapayapa man o sa madugong pagbabago, magtiwala kayo sa sama. For the laban? Yes! Laban na laban ang ating bida! Kung ikaw gusto mo ng mga ganitong nilalabanan ang lipunan ng mga kapapadrar ka talaga sa lipunan natin na babae ka, be, set aside. Uy, nandito kami, be. Lalaban kami. Uy, lalaban ng queen. Pero ang ating Queen Leia, yan, marami siyang pinaglalaban. Pero ang gusto niya lang, karapatan, kapayapaan, at magandang buhay para sa kanyang mga anak. May anak siyang babae, may anak siyang lalaki. Kailangan niyang tumindig kasi hindi man siya nagkaroon ng magandang pagtanggap sa lipunan ngayon. Sa panahon niya, itong martial law, gusto niya na yung anak niya o mga susunod na henerasyon ay makamit ang katarungan na dapat na makamit ng mga kababaihan. Tapang niya, hindi ba? At ayun, lahat ng parte ng librong to, malaman at talaga namang tagos sa puso, lalo na ng mga kababaihan. Pero mga lalaki, basahin niyo din to. Malalaman niyo kung gaano kayo dapat maging isang tunay na lalaki na kayang akuin ang responsibilidad at yakapin ng mga asawa o mga babae sa buhay ninyo na hindi nyo sila tinatapakan o minamaliit. Babae lang sila. Dahil ang mga nanay nyo naghirap na iiri kayo sa mundong ito, pati na rin ng mga kapatid nyo na intindihin ang magugulong utak ninyo. Ayun lang, maraming salamat. Ayan, napansin ko sa dalawang libro na binasa natin, parehas siyang
para siyang mayroong social realism. Basta pinapakita nito, iminumulat ng mga librong to, yung lipunan na hindi natin nakikita. Yung likod yung likod ng mga karahasan, yung likod ng mga nangyayaring yung parang katayan, yung mga anuhan sa lipunan na yun lang yung nakikita natin. Pero yung likod, yung mga dahilan na meron yung mga taong yun, hindi natin nakikita na parang ito yung nagsisilbing instrumento para makita yung mga bagay na yun, yung makita o mamulat yung mga ordinaryong Pilipino na may gantong karahasan, may gantong karanasan ang nararanasan sa lipunan natin. Kasi tayo, nakakaranas tayo ng maginhawang buhay, nasa eskwelahan, ganyan. Pero paano naman yung mga bata, yung mga nanay na nagsusumika para sa mga anak nila, hindi natin nakikita yung mga dahilan na meron sila, kung bakit nila nagagawa, yung mga desisyon na meron sila. Ikaw ba, kung sila parang gagawin mo din ba yung mga desisyon na meron siya? Siguro oo. Hindi na siguro, dahil oo. Kasi gusto ko yung tapang niya. Pero tanggap niya yung kahinaan niya. Niyayakap niya yung kahinaan niya na, oo, matapang ako, pero mahina ako sa lalaki. Pero, alam mo, lahat ng desisyon niya, hindi niya inaayon para lang sa ikabubuti ng asawa niya, kundi ikabubuti ng anak dahil mahalaga ang anak, ano ka ba? Kaya bilang isang babae, pag naging nanay na rin ako in the future, alam niyo, gusto ko naman na ipagmalaki ko ng mga anak ko na nanay ko independent. Pero syempre, ayoko maging single mother. Gusto ko naman na Ibang-usapan na yun. ibang-usapan na yun. Gusto ko ng tao na hindi man nahanap ni Leia yung kanyang love of her life, na tatanggapin siya yung trabaho niya, yung responsibilidad niya, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang tao, ay gogora. At ayun nga, independent kasi. Gusto ko kasi maging independent. Ayoko maging dependent lang sa mga tao sa paligid ko. Gusto ko may kaya akong gawin sa sarili ko. Ako nga, may pangarap ako, di ba? Katulad ni Leia, may pangarap din siya. May pangarap din ako, gusto ko maging teacher. E paano ko yung asawa ko, hindi ako gusto maging teacher? Aba, wala pa kailamanan dito, te. Kailangan. May gusto kong gawin sa buhay ko, may gusto kong gawin sa buhay mo. Kanya-kanya tayo, pero magkasama tayo sa buhay. Maggagabayan lang tayo. So, let's move on na tayo sa mga bunutan. Sige. Are you ready? Hi! Ready na ako. Ikaw na bunot. Yes, na. Ito, sa unang tanong, handa ka na ba? Uy, excited. Para mas mapalalim natin yung mga ano. Uy, ano Sakto. yan? Gagamit ka ng isang teorya bilang lente. Anong teorya ito at bakit? Feminismo, syempre. Litaw na litaw. Litaw na litaw ang teorya dito. Marami pang teorya na pwedeng gamitin dito. Like, socialism, something. Na talaga nagpapakita kung ano talaga yung lipunan na meron. Kasi di ba Marshall yung nga sinulat to eh. Talagang mahigpit. Talagang hindi Pero ang pinakalitaw talaga ay feminismo. Dahil yung babae sa akdang to talagang superwoman, kumbaga. Superwoman ng panahon na to na let's go for the fight, go for the go. Yes. Talaga namang lumalaban siya na talaga, itabi mo, babae ako, pero fighter ako. Makikita niyo kung anong papel niya sa lipunan, hindi lang bilang taga-alaga ng bata, taga-hugas, taga-laba. Hindi lang tambay sa bahay, mag-aantay sa asawa na dumating, di ba? Hindi lang yun. Meron pa siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga lalaki. Kasi pag kaya ang mga babae, di ba ba? Siyempre, tayo na to. Uy! Next. Sa akin kasi ang makikita, ang inaano ko dito is Marxismo. Kita naman ang labanan ng mahirap at mayaman. Oo. Ang may kapangyarihan at wala. Oo. Doon pa lang sa may pulis, kung saan inaabuso niya yung kahinaan na meron yung mga bata sa akdang ko. Makikita na para magagamit ko to para umangat ako, na para mas umangat ako sa meron ako, ganyan. Tapos habang yung mga nasa baba, patuloy silang bumababa. Kasi walang nag-aangat sa kanila, walang tumutulong na umangat sa kanila. Yung mga pangarap na meron sila, kaysa natulungan silang abutin yung mga yun, mas binababa sila na hindi dyan ka lang. Na ito lang yung kaya mong abutin, na wala ka ng ibang kahantungan kundi ayan lang. Ayan lang yung alam mong gawin, magnakaw, mag-adi, ganyan na wala kang kwenta, wala kang silbi. Ganyan. Kaya parang makikita doon na yung mga bata, hindi sila nakakalaban. Hindi sila, parang, syempre, bilang bata, hindi mo alam kung paano ka lalaban sa ganung tsaka yung bata pa lang mulat na sa mga ganung gawain. Parang, hindi na nila alam kung tama ba talaga yung ginagawa nila. Kasi ito na yung ginagawa ko, bata pa lang ako, ganun. Kaya parang, naaabuso.
ng mga may kapangyarihan, kung ganong sitwasyon na meron. Sa akin naman, ayan. Ano ang wikang ginamit sa akda? Anong wikang ginamit sa akda? Alam mo ba dito, sa libro ni Babo, yung writing style niya, nilalagyan niya kasi ng komedya, na parang ang seryoso ng topic, pero may mga part na tatawa ka, may mga part na parang may mga jokes, ganyan, na pinapasukan. Kasi, ang nag-uusap dito mga bata, alam mo yung mga biroan ng mga bata na yung talsik mo, lumalaway, ganyan, abnormalities, ganyan, yung mga tawagan ng mga bongbolites, ganyan, yung mga ganyan mga bata na iisipin mo na, ganito talaga mag-usap yung mga bata na hindi, yung parang yung typical na maririnig mo talaga sa mga bata pag nagmamayabangan sila, pagka nag-aasaran sila, ganun. Kaya yung parang yung wika dito, masasabi kong epektibo siya. Kasi kung bata yung pinapakilala mo, dapat ipakita mo kung paano sila mag-usap, paano sila mag-isip, paano sila kumilos bilang bata sila, ganyan. Kaya dito makikita mo talaga kung paano sila mag-usap, ganyan, kung paano sila magkaroon ng mga asaran. Kaya siguro may mga part lang dito na hindi mo agad ma-guess kasi parang kailangan mong magkaroon ng kung ano yung background ng libro to. Ganyan, kung anong panahon siya sinulat, ganyan. Kasi parang may mga jokes dito na parang sikat siya na joke nung panahon yun. Tapos meron dito, nag-usap kasi sila about sa tae. About sa tae, ganyan. Tapos, habang iniisip ko nga na bakit, parang dito may malambot, may tuwid, may kulot. Tapos sabi ko, ano itong mga itong pinaglalagay dito sa likod. Tapos nung nakita ko dito na pinag-uusapan nila ng tae, parang, tae pa yung dinidescribe dito, ganyan. Tapos pero yun, hindi. Parang may mas malalim pang kahulugan na kailangan kayo naman yung umalat. Ganyan. Tapos, meron nga dito parang sa asaran nila about nga sa tae. Ganyan na parang sinabi doon, yung kapag ka nagbubuhos ka ng tae na parang bumabalik kasi hindi siya natatodo ng buhos. Ganyan na bumabalik. Tapos meron doon pag magsalita. I like it. Tapos meron doon parang famous line, I shall return. Ginamit nila sa tae na parang ang sabi ng tae, parang sinasabi ng tae na I shall return. Babalik ako. Kahit anong buhos mo, babalik ako. Kaya tapos doon ko napagtanto kung bakit MacArthur yung pamagat. Kasi kilala mo si return talaga. Oo, kilala mo si Douglas MacArthur. Yun yung parang famous line na meron siya. Kaya yung parang doon binatay yung libro nito. Tapos alamin nila, mga kauod, alamin ninyo kung bakit pa MacArthur. Tapos sa mga karakter na sinare ko kanina, kung kanina sumasalamin yung karakter nila. Grabe, nakaka-curious. Sa'yo, epektibo ba ang wikang ginamit dito ni Luwalhati? Epektibo. Epektibo yung ginamit ng wika dito para sa akin. Epektibo yung paggamit niya ng wika. Kasi kahit na 1988 ito, inilathala, talagang naiintindihan mo. May mga salita lang na, kumare, hindi ganito yung salin nito Hindi literal, medyo may mga salita kasi literal ang salin ni Luwalhati Bautista. Kaya medyo ko doon kasi bilang isang medyo sa Pilipino, medyo rock sa Pilipino, ay medyo may mga pagkakataon na iba talaga yung salin nito. Pero pagdating sa pagdaloy ng kanyang pagpapahayag ng mga salita, mga pangyayari sa kwento, talagang mahusay. Talagang alam niyo naman, tanyag si Luwalhati Bautista. Pero napakahusay. Simula sa hanggang sa una nag-graduate si Maya, hanggang sa pinakilala yung nangyari yung sitwasyon ni Leia sa kanyang kinakasama na si Ding, at yung sitwasyon niya bilang meron siyang naunang anak kay Rafi. Hanggang sa si Rafi sumulpot, nagkaroon ng flashback ng kaunting-kaunti lang na pinakilala kung ano nga ba ang relasyon ni Rafi kay Leia at kung ano nga ba si Rafi para kay Leia. Ayun. Tapos, after naman nun, pinakilala na din si Eleanor. Hanggang sa nagsilabasan na yung mga karakter na may mahalagang gampanin or may mahalagang tungkulin sa pagbuo ng pagkatao ni Leia bilang isang babae, ina at asawa. Ang sa huli, ayun na nga, napakatinding pagbababa ng mga ideya. Yung mapapasabi ka, worth it. Hands down. Grabe ka, Luwalhati Bautista. Napakahusay mong yung tipong up and down, like ganun. Parang yung mapapatigil ka magbasa. Tapos ilang beses ko siyang hinintong basahin. Pero at the end of the day, sabi ko, parang medyo mali na hindi ko siya tinuloy-tuloy basahin. Kasi ang ganda-ganda ng huling parte na kung kinukonklud nun na naninindigan nito na ito ako. Talagang bilang isang magbabasa na babae, makikita mo talaga na ang husay niya maglapag ng mga
kaalaman na talagang dapat at itimong talaga sa kaisa-isipan ng mga mambabasa para matuto sila. Kaya ayan, let's move on to the next question. Tingnan natin. Ito po. Ano ang lumutang na kaisipan sa akda? Ano ang lumutang na kaisipan sa akda? Ang kaisipan dito na lumutang ay, syempre, ang babae ay may kakayahan. Na parang kung ano, ang babae kayang tumindig. Ang babae ay malakas. Pero may kahinaan. Parang ganun. Parang Ayan, ganun. dito sa libro, saan parang anong eksena or saang parte napakita ni Leia yung kakayahan na yun? Kasi dito parang may pagkakataon na namili yung mga anak niya na kung gusto ba nila ng na magstay kasama yung mga tatay nila. Kasi nga, si paring di ngayon nag-asawa ng bago, tapos si Rafi naman ay magpupunta na ng ibang bansa. At isasama si Oji. Ganon din si Ding. Isasama ni Ding si Maya dun sa bahay ng asawa niya o sa Pilihan na kung saan sasama. Oo, pilian na. Pero dito pinakita na naging mabuting ina. Naging mabuting ina si Leia sa mga anak niya, kaya siya yung pinili ng mga anak niya. Bilang isang ina, talaga nakakatuwa, ng puso na may kakayahan ka na gampanan yung tungkulin mo baging ina sa mga anak mo na ikaw yung pipiliin nila kahit ano pang mangyaring sitwasyon. Na pagka may nangyaring ganito, andito ako para sa'yo. Bilang nanay mo na masasandalan mo. Andito lang ako. Nakakatuwa na sana ganun lahat ng nanay sa kasalukuyan. Sa lipunan natin. Dahil yun ang pinakakailangan ng mga kabataan ngayon sa hirap na pinagdadaanan ng mga bata, hindi natin alam, di ba? Lalo na yung mga bata minsan nagilihim. Kaya kailangan meron silang nanay na may kakayahan na, alam mo yun, may kakayahan na intindihin yung mga bata at unawain yung yung nais nila, yung gusto talaga nila. Na dito kasi gusto ni Leia na yung mga bata may sariling desisyon. Gusto niya katulad niya ay magkaroon ng sariling pag-iisip yung mga bata na ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Na hindi dapat dinidikdik ng magulang, ito dapat sa'yo. Dahil ang pangarap ng anak ay iba sa pangarap ng magulang. Kaya kung ano gusto ng anak ninyo, ay dapat sundin ninyo. Dahil sila ang pipili ng mas makakabuti pa sa kanila. Nakakatuwa si Leia. Ayun, sa akin siguro yung makikita dito is yung sa mga kabataan na parang saan nila hahanapin yung lugar na katanggap-tanggap sila. Katulad nung kay Noel. Kasi sa'yo yung mga anak ni Leia, tanggap niya na parang may arga, ganyan. Si Noel kasi parang pinipilit siya na ito yung kunin mong kurso, na ito yung kunin mong trabaho, na hindi didiktahan siya kung ano yung kailangan niyang gawin. Kaya parang napagod si Noel sa ganung bagay, kaya hinanap niya yun sa mga bisyo na meron siya, na hindi niya pinagpatuloy yung pag-aaral niya. Tapos yung pinakaano dito is yung parang yung pinapakita kung ano yung kayang gawin ng edukasyon sa mga bata, na parang kung nakapag-aral ka, may ganito kang trabaho, kung nakapag-aral ka, may ganito kang sinisweldo. Gano'n, na parang pinapakita na siguro kung nakapag-aral yung mga kabataan na meron tayo, hindi siguro dadami yung addict, hindi dadami yung mga nanakaw, hindi dadami yung may mga nakakaranas ng hirap. Ganyan. Yung mga ganun ba? Yan, sa susunod na tanong, for the last na? Yes, last. Huli. Sino ang pinaka-paborito mong karakter sa iyong akda? Obvious naman, simula kanina ko pa siya Ayaw, binabanggit. binabanggit yun. Si Leia. Bakit? Paano mo siya naging paborito? Anong meron Nakakatuwa kay kasi yung mga yung pagkatao niya bilang isang tao lang siya na may mga pagkakataon na yung nanay nagkakamali rin, na parang may mga pagkakataon na katulad nun, may sitwasyon kasi dito sa kwento na si Oji nagbibilyar. Di ba pag 11 years old, makita ka 11 years old nagbibilyar, anong isipin mo, di ba? Bata ka pa lang, gumaganyan ka, paano pa paglaki mo? Na may mga pagkakataon na hindi kasi lahat ng bata sinasabi yung nila sa magulang. Katulad ng sabi ko kanina, na si Oji naghahanap siya ng kalinga ng tatay niya ng para bang, kasi Boy Scout kasi siya, si Oji. Nabi ko na si spill na mga pero okay lang yan. Basahin niyo pa rin. Ayun nga, na
yun nga, si Oji ay Boy Scout, kailangan nila ng tatay na makakasama sa Boy Scout. Kailangan namang nanay niya ang kasama niya, medyo nakakahiya naman yun kasi nagbibinata nga siya. Tapos nahihirapan siya hanggang sa, yun nga, katulad ng ginawa, tinatakasan niya kanyang problema, gustong tumakas, katulad ng karakter ng story ni Babong, gustong tumakas, yun, nagbibilyar siya, tapos nasampal siya ng kanyang mudra, kahit sino namang magulang. Inalagaan yung anak mo, 11 years old pa lang, ay nagbibilyar na, makikita mo na, ay nako, ito ba ang future ng inalagaan kong bata? Di ba? Kahit sinong ina, hindi mo masisisi, pero dito pinakita na hindi lahat ng pagkakataon, handa kang yakapin ang anak ng nanay mo. Kasi may pagkakataon na kaya kanyang sampalin para gumising ka sa katotohanan na ikaw ang bumubuo ng sarili mong buhay. Kung anong gagawin mo sa buhay mo, ay dapat yung makakabuti sa'yo at hindi yung makakasama sa'yo. Dahil bilang nanay mo, responsibilidad ko bilang bata ka pa na agapayin ka hanggang sa tumungo ka na sa gusto mong takaking landas. Nakakatuwa na yung karakter ni Leia hindi lang pinakita na ito ang lakas-lakas ko. Pinakita rin yung kahinaan niya bilang isang babae. Panood ko yung movie niya. Apakagaling ni Vilma Santos na actress. Kasi nakitang-kita ko sa kanyang karakter ni Leia. Talagang saludo talaga. Ang ganda-ganda ng pagganap ni Vilma Santos sa karakter ni Leia Bustamante na isang babaeng malakas, mahina, pero isang ina na hindi niya ipakita yung kahinaan niya. Hindi niya nakikita yung kahinaan niya bilang isang ina sa mga anak niya. Dahil ang dapat na makita ng mga anak niya ay yung siya na mayroong lakas na hindi lang pang nanay, kundi pang tatay, na hindi na nila kailangan ng isang ama na susuporta sa kanila dahil ang nanay, all-in-one na. Ayan, sa akin naman siguro, yung sasabi makaka-relate. Yan, yung kay Noel. Siya yung parang tauhan na sobrang inaay ko. Uy! Hindi kasi parang sa kanya kasi, nakaka-relate kasi ako sa karakter na meron siya. Na parang sa pamilya, na kinabibilangan niya, ganyan, na parang, syempre, parang meron kang gustong sabihin, pero hindi mo masabi kasi pakiramdam mo walang nakikinig sa'yo, ganyan. Pero dun kasi sa pamilya ni Noel, kinakampihan siya lagi ng nanay niya. Pero hindi siya mapaglaban ng mama niya. Ganyan. Kaya parang hindi niya din maramdaman na parang napapakinggan siya din sa pamilya na meron sila. Kaya parang doon, hindi ko masisisi na hinahanap ni Noel yung bagay na yon sa ibang tao, sa mga bisyo, ganyan. Pero ayun, mas naaano lang ako sa karakter na meron siya, lalo na nung pinakahuli. Kasi mas pinili niya pa rin bumalik dun sa pamilya niya. Na parang, kahit yung pakiramdam na hindi naman ako tanggap dito, pinalayas niya ako ba't ako babalik dito? Pero nandun yung pa rin, na naglulong ka pa rin sa love na meron, na binibigay ng family. Tapos yung sabihan ka pa na kumain ka na. Di ba parang ang lang ng pakiramdam na yun kay Noel, na parang, oh ito na Noel, i-grab mo na yung opportunity para magkaroon kayo ng bond, para mas mapalalim yung relationship na meron kayo, ganyan, na parang bitawan mo na yung mga bisyo na meron ka, tapos ilaan mo na lang yung oras mo sa kanila, ganyan. Kaya parang, kung ako si Noel, tapos parang yung scene na dito na kakain sila, parang i-grab ko yung opportunity na yun para mas mapalalim yung relationship na meron ako sa pamilya ko, ganyan. Tapos mas maabot yung mga pangarap ng mga ko sa tulong nila. Ganyan. Ayun, sobrang nakakatuwa naman tong video mo. Nakakabusog ng kaalaman yung mga share namin na mga kwento sa inyo, yung mga nobela namin. Dapat basahin nyo rin, Iba't ibang mga may iba pang mga misteryo na kailangan na kayo yung aalam naman. Kailangan malaman ninyo, hindi lang kami ang dapat makaalam ng misteryo na nakapaloob dito sa mga nobela na binasa namin. At nakakatuwa na iba't ibang karakter, rapad man o bilog, may pagbabago o wala, may ambag sa mga librong ito. At sa pagbasa ninyo ito, sana basahin ninyo dahil lahat yan may katotohan sa totoong pangyayari sa lipunan. Ayun lamang, maraming salamat mga ka! Paalam at maraming salamat.